Si Fan Shuwen, na kilala rin bilang Lang Luo, ay palaging tuso at pinahahalagahan ang kanyang buhay. Katulad siya ni Jian na Ijin sa bagay na ito. Gayunpaman, si Jian na Ijin ay may masiglang karakter, ngunit si Fan Shuwen ay isang taong puno ng mga pakana. Imposibleng ang isang taong tulad nito ay madaling mapuko na pumunta sa Evil Sky Pavilion, di ba? Dapat narinig ni Fan Shuwen ang balita tungkol sa pagkatalo ko sa 10 dakilang eksperto. Dahil hindi siya natatakot, nagtataka ako kung saan nanggagaling ang kanyang kumpiyansa. Bagaman naguluhan si Lasho, hindi niya ito masyadong inisip. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang magtanong, kumusta si Tianqi nitong mga nakaraang araw? Sumagot si Xiu Honor, bukod sa kanyang nakakatakot na maputlang balat, maayos naman siya. Nang marinig ito, tumango si Lasho at umalis sa lugar. Pagbalik niya sa lihim na silid ng Evil Sky Pavilion, binuksan niya ang interface ng system. Ang screen ay nagpakita ng kabuoang 1,310 merit points na natitira. Nawalan na ako ng interes sa mga reversal cards. Ang kasalukuyang sitwasyon ay walang alinlangan na mas angkop para sa akin na mag-cultivate. Ibig sabihin nito, ang tanging opsyon ay piliin ang lucky draw. Habang nag-iisip siya, biglang tumunog ang isang notification ng system sa kanyang mga tainga. Ding! Pinatay ng iyong disipulo na si Ming Shirin ang 2 Black Knight sa kanyang pagbabalik, nakakuha ng 200 merit points. Itong si Ming Shirin, hindi niya ako titigilan sa pag-aalala. Dahil naiparating mo na ang mensahe, maaari ka ng mapayapang bumalik. Kung pupukawin mo si Fan Shuwen at mapapatay ka, sarili mo lang ang dapat mong sisihin. Ngunit si Ming Shirin ay malayo pa rin sa Evil Sky Pavilion. Bagaman iligtas ko siya gamit ang pick form card, aabutin pa rin ako ng oras upang marating siya, kahit na ilabas ko ang lahat ng aking teknik upang magmadali. Ang mundo ng cultivation ay puno na ng panganib, at kung makakatakas si Ming Shirin sa pagtugis ng Black Cavalry, magagawa niyang protektahan ang kanyang sarili sa mundo ng Great Yan sa hinaharap. Ayaw ko pa ring may mangyaring masama sa kanya. Bagaman ang disipulong ito ay suwail, basta't madisiplina siya ng maayos, magiging isang dakilang sandata siya. Bukod dito, kailangan ko pa rin siyang asahan upang kumita ng merit points. Sa interface ng system, ang merit points ay umabot sa 1710. Mayroon akong 2 Deadly Strike cards na natitira. Sapat na ang mga iyon. Masyadong mababa ang hit rate ng Binding Cage. Nagkakahalaga ito ng 200 merit points bawat isa, at bumili ako ng 3 sa mga ito. Mayroon akong 6 na Binding Cage cards ngayon. Sapat na ito, tama. Susunod, susubukan ko ang Lucky Draw. Sulit ito kung makakakuha ako ng avatar. 2 beses lang ako magde-draw. Hindi ako magpapakalabas. Hindi makapaghintay si Lasho at agad na kumilos. Mabilis na dumating ang 2 araw. Nagising siya mula sa pag-unawa sa heavenly writing. Habang mas nauunawaan ko ito, mas gumaganda ang aking mental state. Ang pagpapabuti ay tila nagpapakita ng sarili kapag may hindi inaasahang nangyayari. Isang magandang halimbawa nito ay noong nakatagpo ko ang Buddhist Brahmana lullaby at nang lumapit ang aking ika-4 na disipulo na si Ming Shirin sa lihim na silid. Maaari kayang ang proseso ng pag-unawa ay nagpapahintulot sa akin na magkaroon ng pambihirang kapangyarihan. Bago niya malaman ito, narinig niya ang boses ni Xiu Honor mula sa labas, sinasabi sa kanya na bumalik na si Ming Shirin. Pagdating ni Lasho sa bulwagan, nakita niya si Ming Shirin na may mukhang puno ng alikabok, nakaluhod sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi bumaba ang kanyang katapatan, sa katunayan, tila mas mahusay ito kaysa dati. Tumayo ka at magsalita, nasaan ang Black Knights ngayon? Nang marinig ang tanong ng kanyang master, mabilis na yumuko si Ming Shirin at sumagot, nauna nang umalis ang Black Knights. Wala silang 10 milya ang layo mula sa Jinting Mountain. Darating sila anumang minuto, ganoon kabilis. Tiningnan siya ni Lasho sandali. Matapang, walang galang. Nang marinig ang mga salitang ito, kusang natakot si Ming Shirin. Patay na ako, hindi galit si Master. Nagpatuloy si Lasho sa pagpapagalit, hindi natin alam ang lakas ni Fan Shuwen. Kakapasok mo pa lang sa Nascent Divinity Tribulation Realm,
at matapang kang pukawin siya. Gusto mo nang mamatay. Mabilis na ipinaliwanag ni Ming Shirin na hindi niya sinasadya. Nag-alala ko na hindi siya pupunta, kaya ginulo ko ang ilan sa kanyang mga tauhan. Hindi ko balak patayin sila, ngunit ayaw nila akong padaanin. Wala akong ibang pagpipilian kundi magtago sa kagubatan at asikasuhin sila doon. Kung talagang gusto kang saktan ni Fan Shuen, madali ka niyang mapapatay. Hindi niya kailangang bigyan ka ng pagkakataon. Nang marinig ito, biglang natakot si Ming Shirin. Napakalakas ni Fan Shuen. Tahimik na humakbang si Xiu Honor at pinaalalahanan siya, Lang Luo ang tunay niyang pangalan. Hindi mo ba binasa ang sulat na ipinadala sa iyo ni Master? Naalala ni Ming Shirin ang mahiwagang simbolo ng sulat at biglang nawalan ng salita. Hindi ko narinig ang tungkol kay Fan Shuen, ngunit pamilyar ako sa pangalang Lang Luo. Noon, walang kapantay ang reputasyon ni Lang Luo. Kung hindi ginulat ng Master ang mundo sa pamamagitan ng pagpapalaki ng 9 na disipulo, mas tatagal ang reputasyon ni Lang Luo. Siya ay isang mapanlinlang na eksperto na may malalim na cultivation base. Paano ako hindi matatakot matapos patayin ang Black Knight sa ilalim ng ilong ng ganoong eksperto? Ngunit bakit hindi kumilos si Fan Shuen? Habang nag-iisip siya, 2 babaeng cultivators mula sa Yano Palace ang nagmamadaling pumasok. Pavilion Master, humihiling ng pakikipagpulong si Fan Shuen. Nasa labas siya. Maingat na nagtanong si Ming Shirin, Master, dapat ko ba siyang paalisin muna? Maaari mo siyang makilala sa ibang pagkakataon. Ikan-away ni Lasho ang kanyang kamay bilang senyales na hindi kailangan. Papasukin siya. Matapos matanggap ang utos, tumakbo si Ming Shirin palabas. Sumunod din si Xiu Honor upang makita ang kaguluhan. Hindi siya pinigilan ni Lasho. Pagkatapos ng lahat, nasa paanan na ng bundok si Fan Shuen. Si Fan Shuen ay isang matalinong tao. Hindi siya basta-basta aatake sa aking mga disipulo. Samantala, sa labas ng harang, Jinting Mountain, tiningnan ni Fan Shuen ang asol na kumikinang na harang at biglang nagka-interes. Hindi ko inaasahan na ang Jinting Mountain ay may formation sa ganoong perpektong lugar. Sumagot si Old Fourth, narinig ko na kahit ang 10 dakilang Nascent Divinity Tribulation Realm experts ay hindi kayang basagin ang harang ng Chantung Mountain matapos silang magsama-sama. Talagang kamangha-mangha ang ganoong formation. Iba ang sinabi ni Fan Shuen, Old Fourth, sasamahan mo ako sa pag-akyat sa bundok, habang ang iba ay mananatili rito at maghihintay. Natanggap ng Black Knight sa likod niya ang utos at magalang na sumagot, masusunod. Isang berdeng figure ang mabilis na sumulpot mula sa mga bundok. Pagkatapos lumapag, tiningnan ni Ming Shirin ang maraming Black Knights. Kaya ang nakatayo sa unahan ay ang kilalang Lang Luo. Nakakakilabot. Sa pag-iisip nito, iniunat niya ang kanyang palad at gumawa ng kilos ng pag-anyaya. Inanyayahan kayo ng Master na umakyat sa bundok. Tiningnan siya ni Fan Shuen at dahan-daang nagsalita, ang ika-4 na disipulo ng Evil Sky Pavilion, si Ming Shirin. Pinatay mo ang 4 sa aking knights. Gayunpaman, dahil sa iyong Master, hindi ko ito isasama sa sama ng loob. Nang marinig ito, mabilis na ipinaliwanag ni Ming Shirin, Senyor, tunay kang mapagbigay. Gayunpaman, wala akong ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang aking sarili dahil patuloy nila akong tinutugis. Nang marinig ito, humalaklak ang isa sa Black Knights, hindi ba ikaw ang unang pumasok sa headquarters ng Black Knights? Nag-alala lang ako na hindi mo may parating ang mensahe sa iyong leader. Hindi ko kayang harapin ang mga kahihinatnan kung mabaigo ako sa aking gawain. Gusto ninyong malaman kung anong klaseng tao ang aking Master. Nang makita si Ming Shirin na patuloy na binabanggit ang Master, sinenyasan ni Fan Shuen ang kanyang mga tauhan na huwag magsalita. Dagdag pa, hindi ko kailanman tatanggihan ang isang imbitasyon mula sa iyong Master. Mauna ka na. Nang marinig ang walang pakialam na tono ng kabilang partido, bahagyang ngumiti si Ming Shirin. Mas gusto ko si Shuai Xingjun. Kahit papaano, tinawag ako ni Shuai Xingjun na ginoong ika-4. Gusto ko ang tunog nyun. Sa kasamaang palad, patay na si Shuai Xingjun. Sinabi ng Master, umakyat ka ng mag-isa. Hindi nagsalita si Fan Shuen. Pinangunahan niya ang kanyang 4 na tauhan at pumasok sa harang.
Nang magdaan sila sa isa't isa, sinulyapan ng pinuno ng Black Knight si Ming Shirin. Kawili-wili, ika-4 na disipulo ng Evil Sky Pavilion. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap, magpalitan tayo ng mga galaw. Nang marinig ang kanyang mapanuksong mga salita, sumimangot si Ming Shirin. Sinabi ng master na hindi ako pinapayagang lumaban ng walang dahilan. Umakyat silang 5 sa hagdan patungo sa Evil Sky Pavilion. Sa kalagitnaan ng daan, dumaan ang figure ni Seo Honor. Sino ang nagtatago sa mga anino? Agad na tumingin si Fan Shuwen sa kanyang posisyon. Tumalon si Seo Honor sa puno sa harap ni Ming Shirin at sinabing, "Pangit." Nagalit si Old Fourth nang marinig ito. "Aking Panginoon, hindi tayo binibigyan ng respeto ng Evil Sky Pavilion." Walang magawang ipinaliwanag ni Ming Shirin, "Ganyan talaga ang aking nakababatang kapatid. Huwag mo siyang seryosohin." Ikan-away ni Fan Shuwen ang kanyang kamay bilang senyales na walang problema. Natural lamang na hindi siya madaling magagalit. Hindi nagtagal, nakarating silang lahat sa Evil Sky Pavilion. Sa sandaling ito, nakaupo si Lasho sa gitnang upuan. Nakatayo sina Duan Mashan, Pan Zhong, at Zhou Jifan sa kaliwa. Sina Xiao Yuaner at Yi Tianqin ay nasa kanan. Tumingin si Fan Shuwen sa matandang lalaki sa itaas. Ayon sa mga chismis, malapit na raw ang mga araw ni Ji Tiandao. Ang 1,000 taon ng cultivation ay babalik sa kalikasan kapag dumating na ang kanyang oras. Iba ang aking paghuhusga sa aura ng isang tao kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang matandang lalaking ito, ay mayroon na lamang mga 15 taon na natitira. Tungkol sa kanyang cultivation base, hindi ko ito maramdaman. Kung pipilitin kong siyasatin ang cultivation base ng matandang lalaki, katumbas ito ng isang tahasang panunukso, na hindi isang matalinong hakbang. Sa pag-iisip nito, malakas siyang nagsalita, nagbibigay galang si Fan Shuwen kay matandang Senior G. Kalmadong tumanggo si Lasho. "Umupo ka." Nang matapos ang kanyang mga salita, nagdala ang isang babaeng cultivator mula sa Yano Palace ng upuan sa bulwagan. Matapos umupo si Fan Shuwen, nagtanong siya ng may nakakuyong na kamao. "Narinig kong gusto mo akong makita, matandang Senior G." Hindi ako naglakas loob na magtagal, kaya pinangunahan ko ang Black Knights dito nang walang tigil. Nagtataka ako kung anong mga bagay ang gusto mong talakayin sa akin, matandang Senior G. Nang marinig ito, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas. Casual niyang itinuro si Tianqin. "Sigurado akong kilala mo ang taong ito." Tumingin si Fan Shuwen sa kanya, nagpapahiwatig na hindi niya ito kilala. Nang makita ito, nagsimulang magpakilala si Seo Honor, "Siya ang ika-6 na disipulo ng aking master. Siya ang aking nakatatandang kapatid, si Tianqin." Habang nagsasalita siya, bigla niyang binago ang kanyang mga salita, "Traidor." Kaya siya ang ika-6 na disipulo ng Evil Sky Pavilion. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kawalang galang, casual na tumugon si Fan Shuwen. Itinago niya ang kanyang iniisip. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Lasho ang bahagyang pagkunot ng noo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Gusto kong itanong, alam mo ba ang tungkol sa Fish Dragon Village?" Nang marinig ito, umiling si Fan Shuwen. "Bakit mo itinatanong ang tungkol sa Fish Dragon Village, matandang Senior G?" Itinuro ni Lasho ang pangalan ni Yi Tianqin. Nang marinig ito, nagawang pigilan ni Yi Tianqin ang kanyang kalungkutan at nagsalita. 150 taon na ang nakalilipas, ang Fish Dragon Village ay may populasyon na humigit kumulang 354 na taga-baryo. Ito ay ganap na nawasak. Matapos akong umalis sa Jinting Mountain, dumaan ako sa maraming problema upang matuklasan na ang lahat ng mga senyales ay tumuturo sa master. Bahagyang kumunat ang noo ni Fan Shuwen. "Nauunawaan ko. Ikinalulungkot kong marinig na nawasak ang Fish Dragon Village. Gayunpaman, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako ipinatawag dito, matandang senior?" Walang pakialam na tumugon si Lasho, "Tama iyan." Walang ekspresyon na nagtanong si Fan Shuwen, "Ano ang kinalaman nito sa akin?" Napansin ni Lasho ang bahagyang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ito ay sorpresa o nerbiyos. Casual niyang sinabi, "Nakasaad sa mga record ng palasyo at lokal na archive na ako ang Sumire sa Fish Dragon Village."
Ang Black Knights ay ang espesyal na puwersa ng Imperial Family ng Great Yan. Kumikilos lamang sila sa anino. Natural lamang na hindi babanggitan ng mga archive ng palasyo ang puwersang ito. Nakapunta na ba ang Black Knights sa Measure Heaven River? Hindi sumagot si Fan Shuen sa tanong na ito. Matatalino siya. Sa sandaling itinuro ko si Tianqin, alam niyang itatanong ko ito. Nakakalungkot lamang na alam ng bawat cultivator na ang Black Knights ay ang espesyal na puwersa ng Imperial Family. Sige, isantabi muna natin ang insidente sa Fish Dragon Village. Pumunta ako rito ngayon upang talakayin ang isang tiyak na bagay. Nang marinig ito, sinabi ni Lasho na magsalita siya. Pagkatapos ay narinig ang garalgal na boses ni Fan Shuen. Ang palasyo ay may mensahe para sa iyo. Hindi mananagot ang palasyo sa Evil Sky Pavilion para sa mga iba't ibang gawa nito sa nakaraan, kasama na ang pagpatay ni Ming Shirin sa 4 na Black Knights. Handa ang palasyo na kalimutan ang nakaraan sa isang kondisyon, hindi dapat makialam ang Evil Sky Pavilion sa negosyo ng Imperial Family ng Great Yan sa susunod na 10 taon. Nang lumabas ang mga salitang ito, naging napakatahimik ng Grand Hall. Tinitigil ng ilang disipulo ang eksena sa ibaba. Nagsasalita ako sa ngalan ng Black Knights. Sana ay mapagbigyan ninyo kami sa kahilingang ito, matandang senior. Hindi nais ng Black Knights na maging kaaway ng Evil Sky Pavilion, at wala rin kaming karapatan o lakas. Nang marinig ito, tinikman ni Lasho ang kanyang tiyan nang walang anumang indikasyon. Humalaklak si Ming Shirin at unang nagsalita, "Ho, ang huling tao sa bulwagang ito na nagsalita ng may pagmamatuwid sa sarili ay patay na. Susubukan mo bang sundan ang kanyang mga yapik?" Yumuko si Fan Shuen at sinabing hindi siya mangangahas.